yung imahe na naipinta ng mga tao against this congressman na bias and unjustified yung naging posisyon nila, mananatili yan sa mind ng mga tao, and it helps in terms of making people realize that in the course of history, mahalaga na you make the right choice. At ano ba itong right choice? Kung ano yung kagustuhan ng mga tao na bumoto sa iyo because you represent them. You do not represent your own interests. You represent the interests of your constituents. Sa isip ng mga tao, walang epekto itong mga kritisismong ito. Kasi batid nila. They feel kung gaano sila inalagaan at kung anong mga pagbabago, structural changes ang na-introduce ng mga Duterte sa lungsod ng Davao. Kaya bang ma-overpower ng mga constituents ng isang kongresista ang bawat desisyon ng nagre-representa sa kanila ng mga kongresista? Kagaya po dito sa usapin ng impeachment at kahit man sa ano pa na dapat pagbotohan po, Doc. Well, ang nagiging problema natin dito, Admar, is sa isang participatory direct democracy, for instance, yung mga tao alam nila na sila ay may kapasidad, for example, to change the leadership in their own districts. May tinatawag natin na high chance na pwedeng yan ang mangyari. Pero sa mga distrito halimbawa, wherein yung political patronage is so entrenched, medyo mahirap siya on the part of the constituents mismo ng congressman na ito. However, mahalaga para sa isang public official yung public image niya. That is why itong mga campaigns, for instance, sa social media can have an impact and effect sa mindset ng isang politician. Kasi mahalaga din sa isang politician, kahit na halimbawa doon sa distrito niya ay sikat siya at nakikita na siya ang tinuturing doon na pinakamakapangyarihan. When it comes to public opinion and public interest, mahalaga sa kanya ang kanyang reputasyon. And that is why itong media campaigns against some congressmen na kung titingnan natin hindi balance at bias yung pananaw niya sa impeachment, it helps and might help change the mindset of that congressman. And even if, however, sabihin natin na matalo at pursue itong impeachment trial sa Senate dahil mas marami, halimbawa yung numbers na kailangan is 106, maraming congressmen ang magi-endorse, and in that sense kasi nakuha ang 1/3 nasa Senado. Yung imahe na naipinta ng mga tao against this congressman na bias and unjustified yung naging posisyon nila, mananatili yan sa mind ng mga tao, and it helps in terms of making people realize that in the course of history, mahalaga na you make the right choice. At ano ba itong right choice? Kung ano yung kagustuhan ng mga tao na bumoto sa iyo because you represent them. You do not represent your own interests. You represent the interests of your constituents. Opo, Doc, dito naman po alam natin na ang Kongreso, dyan sa Kamara, dyan sa Senado, lalo na dyan sa Kamara, talagang numbers game po yan. Kung gusto mong may maipasa dyan ng mga panukalang batas, either suyuin mo bawat parang ganyan yung nagiging sistema po, no? And to the point na ang imahe kasi ng isang kongresista po, Doc, ang tingin ng taong bayan, obligado siya na magdala ng proyekto kahit na ang kanyang pinakapangunahing obligasyon ay gumawa ng batas. Kaya nga, mambabatas din ang, sa Bisaya pa, magbabalaod, no? Ang kanyang mga kataga po. Sa tingin nyo po, napapanahon na para amyendahan talaga ang pinaka-role? Kasi halimbawa, meron pong mga ibinulgar dito, no? Hindi to first time na issue po ng pag-aalok
ng pera, pag-aalok po ng pondo para sa kanyang distrito, kapalit ng boto. Ang pinaka-recent nito na issue is itong ang impeachment versus Vice President Sara Duterte. Merong inihayag itong si Senadora Amy Marcos na di umano, merong mga alok na 5 billion pesos daw na cash. Meron daw para sa MOOE na 3 million pesos kada buwan. Meron pang 150 million pesos na pondo na para sa mga proyekto. Pera din ng taong bayan po ito, pero ginagamit kung totoo man. No? Kasi mga aligasyon pa ito. Pero hindi to first time na naririnig po natin na Doc, kahit nga doon sa sa unang impeachment versus Corona, naririnig din natin ito na nag-aalukan po ng pera. Sa tingin niyo po, napapanahon na ba para mabago, maamyendahan, or talagang malina naman sa konstitusyon natin ang role po ng isang mambabatas po, lalo na dito sa mga crucial na mga usaping po ito, Doc? Yes, Admar. Well, kung titingnan natin, napakarami na ng mga batas dito sa bansa natin in terms of addressing corruption, responding to these political and socio-economic problems. Okay? So, the thing is, we have to be scientific about it. Kasi kahit magkaroon ng batas o amendahan yung mga pamamalakad, I believe that it is actually a cultural sort of problem. Kasi systemic ang nagiging issue dito. So kung gagawa natin siya ito, Admar, halimbawa, ng analysis, titingnan natin, dapat makita natin bakit ganito, for instance, yung institutional na approach. Ano ba ang reason nito? So kailangan nating puntahan yung cultural context. Ano ba itong cultural context? So for instance, bakit kailangan ng congressman na magdala ng mga projects doon sa kanyang distrito? It's because of this patronage system. Yung pinopromise ng isang congressman, hindi naman bagong batas. Yung pinopromise niya is magkaroon at magtayo tayo ng bagong covered court. Bibigyan ko kayo ng bagong barangay hall. Nabanggit nga ni Congressman Luistro na itong mga ayuda is something that a congressman must deliver, when in fact, alam naman natin na hindi trabaho ng mga congressman yan. Trabaho yan ng DSWD. Pero bakit nangyayari yan? So, after looking into these cultural practices, titingnan natin ano yung narratives ng mga tao, bakit ganyan? Bakit ba yan ang nangyayari? At makikita natin na it's because yung buhay nila, they are vulnerable dito sa tinatawag na political machinations. They are vulnerable to exploitation. Bakit? Kasi yung standard of living nila, it's very low. Ibig sabihin, you have to depend on your government, you have to depend on your public officials. Paano nangyayari yan? Itong bagay na ito, if you look at it, also has a historical context. Itong mga Espanyol, there were only 5,000 Spaniards actually during the course of the 333-year rule of Spain. Pero bakit nila na-manage ang buong archipelago? Ang reason yan is itong tinatawag natin na patronage system. Yung gobyerno is bibigyan ng patron ng benepisyo ang isang halimbawa chieftain, at ang chieftain siya nang bahala doon sa mga constituents niya. Meaning to say, that type of management only influences the chieftain but not itong tinatawag natin na ordinary people, yung common folks. And because of that, binibigyang pansin lang halimbawa ng mga high-ranking public officials is yung relationship nila with their immediate people. Tinitingnan lang nila kung nandyan ba at nananatili yung influence nila dito sa mga political leaders on the ground. So that is why hindi na-address kung ano yung nagiging problema ng tao. So kailangang mabago dito is not only policy, it's not only the law, kahit nandyan na ang konstitusyon, ang kailangan natin dito is a strong type of leadership that can overhaul the systemic injustice brought about by this unjust socio-cultural and historical practices. So yun ang nakikita natin, Admar, na magbibigay ng
Well, chance sa bansa natin para mabago ang politika, and at the same time, kailangan nating mabago ang politika kasi ang purpose niyan is para mabago ang buhay ng tao, because that is what politics is about, to help the ordinary man realize his great potential in life. So that's what democracy is. Democracy must work for the ordinary people, not the interests of those who are powerful. Opo, kasi nandyan naman yung mga local officials, yung mga nasa LGU na nakakasaklaw din doon sa mga lugar na nire-represent ni Congressman. Andyan din po yung mga ahensya ng gobyerno, mga different national agencies na talagang nakatutok para po sa implementasyon nitong mga programa na sinasabing dinadala ng mga congressman po. So, pwede lang talaga na hindi manggagaling sa kanila kahit wala silang effort. Kasi ito yung gusto rin natin na maiwasan na nagagamit yung mga pondo na yan dahil nga meron silang hinahabol yung kanilang bawat boto. Kung nasa mga lokal na pamahalaan yan, hindi naman boboto yung mga mayor. Di ba? Doon sa kanila idadaan talaga yung mga proyekto sa kanilang mga constituents talaga, di mas maiiwasan itong mga ganitong senaryo na lagi na lang po natin naririnig, Doc, lalo na sa isyong nasyonal. Well, ang politika kasi sa Pilipinas sa ADMAR is yung tinatawag natin na personality-based. So, ibig sabihin, itong politiko na sikat, ito na politiko na sa pag-iisip ng mga tao is siya ang makakatulong sa kanila. Ito ang binibigyan nila ng pagkakataong manalo. At kahit ang isang kandidato, for instance, is competent, reliable, trustworthy, walang bahid ng korupsyon, that person will not win kasi yung patronage system excludes itong merit-based system na kung saan kung sino yung may capacity, siya sana ang nasa posisyon. At ito ang pagkakaiba ng tinatawag natin na interest-based politics sa principle-based politics. So titingnan mo for instance, sa ibang bansa na kung saan meron silang parliamentary system, pipili ang tao hindi ng specific na congressman sa distrito niya, ang pipiliin niya is yung partido that has representations. So kung ilan, for instance, ang percentage na makuha niya sa eleksyon, yun din ang number of seats na makuha niya sa parliament. In that case, ang pipiliin ng tao is kung ano ba ang prinsipyo nitong partido na ito. Sila ba ay people-based? Sila ba ay sustainable in terms of sa issues sa environment and climate change? Itong economic position ba nila is something na may equitability o pabor, halimbawa isang capitalistic and consumer-driven society. So pipiliin ng tao base sa mga prinsipyo. Sa atin kasi hindi ganyan ang sistema, kaya nakatutok tayo kung ano itong tinatawag natin na imahe ng isang politiko, at kung para sa isang constituent, itong image na ito sa tingin niya ang magdadala sa kanya ng biyaya, ayun ang pipiliin niya. At hindi niya napansin kung ano sana yung tinatawag na bigger picture, which is nation building. Kaya kahit kurap ang isang politician, nananalo ulit kasi nandun sa patronage system na kung saan ang relasyon ng client at saka patron ang binibigyang diin. Hindi yung tinatawag natin na outcome, kundi kung ano yung conditional o contractual aspect of the relationship. So meaning to say, as long as I benefit from you, yun ang nasa isip ng isang voter, I will choose you. Despite the fact na hindi nababago ang buhay ng isang botante. Opo. Doc, alam ko matagal kayo nakatutok din sa mga Duterte, no? Sa kanilang klase po ng pamumuno sa mahabang panahon dyan sa local hanggang sa naging national figure sila, lalo na nung maging presidente po ang si FPRRD, no? And alam niyo na-monitor niya na rin po siguro na itong mga kampanya nila, no, na in-implement sa Davao City ay ginawa nilang national scale po, no. Pero ito rin ngayon, itong kanilang mga isinusulong, ito rin ngayon yung ibinabanat sa kanila
ng mga kanilang mga kritiko mula pa dati na sinasabi na hindi naman talaga totoong anti-drugs ang mga Duterte kasi involved sila sa mga ganito ganyan. Hindi naman sila talaga totoong anti-corrupt kasi sila din corrupt. Naririnig na rin natin ito, yung mga sinusulong nila na mga programa binabalik din sa kanila sa mga kritiko. Nakikita niyo po ba na mabubura sa kaisipan ng mga tao, lalo na dyan sa Davao City, kung saan na-experience nila yung pamumuno, hanggang sa buong Pilipinas na na-experience ng mga Pilipino ang pamumuno po ng isang Duterte, na mabubura po yung legasiyang nakatatak na dito, mabubura sa mga ganitong klase po ng mga kritisismo laban sa kanila. In fact, kahit noon pa, bago itong mga lumabas din ngayon ng mga issue, ganito na rin yung kanilang mga kritisismo po, Doc. Well, alam mo, Admar, sa isip ng mga tao, walang epekto itong mga kritisismong ito. Kasi batid nila, they feel kung gaano sila inalagaan at kung anong mga pagbabago, structural changes ang na-introduce ng mga Duterte sa lungsod ng Davao. Noong 1980s, Davao was chaotic. May Sparrow Unit, mayroong tinatawag na Nicaragdao, may maraming, petty crimes na nangyayari sa mga kalye. Duterte changed all that. At kung ano ang achieve ng Davao ngayon in terms of its level of progress, it's something that you cannot expect in a place na malapit halimbawa sa conflict-ridden area. So, sa isip halimbawa ng ibang tao na hindi nakapunta sa Davao, kahit sa Mindanao. Mindanao is war-torn, magulo, may giyera. Pero pag nasa Davao ka na, when you feel safe, given the fact na Davao is one of the safest cities, not only in the Philippines but the entire world. Itong mga programa na na-implementa sa Davao, Peace and Order Program, 911, Davaoeño Disiplinado, itong bus system, ito ay tinatawag natin na Nobel projects na nakikita lang natin sa mga developed and first world economies. And it's something that was made possible not only by virtue of law, it is always by virtue of leadership, Admar. Kasi yung leadership at saka good governance, magkasama yan. Kung ang pamamalakad sa gobyerno ay hindi maganda, yung magiging outcomes, economic, social, and cultural, hindi din magiging maganda. At ang mga Duterte ay nananatili sa Davao because of that type of leadership. At yung bagay na yan is something in terms of the memory of the people, hindi mai-erase. Bakit hindi mai-erase? Kasi wala silang nagawang kasalanan against the people of Davao City. Itong mga bagay na itinatapon halimbawa kay Vice President Sara Duterte is something that's made up because of, and it is obvious na may political motives and interest itong mga kalaban nila. At kung titingnan natin, yung pagpapadala, yung rendering ni former President Duterte doon sa ICC, naging negative ang impact niya sa Marcos administration. Kaya hanggang ngayon, hindi nila ma-overcome yung mga bagay na naka-apekto, for instance, sa pamamahala ni President BBM. Kasi yung pag-kidnap kay former President Duterte, it violates yung sovereignty nating mga Pilipino. Parang hindi lang ang karapatan ni President Duterte ang na-violate. Ang na-violate doon tayong mga Pilipino because it's as if wala tayong say kung anong pwede gawin sa isang former leader. Lalong-lalo na dito sa Mindanao kung saan nandito ang legasiya ng former president.